Kamusta po kayo? Hello po sa inyo mga kabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po si Kamanong ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong veteran actors na si Edu Manzano. At meron po siyang pinost sa kanya pong social media at kinukundina niya po ang nangyayari pong malawak ang korupsyon sa ating bansa. At siyempre po, nakikita rin niya po ang nangyayaring impeachment sa Vice President dahil yung 125 million na pilit po nilang ini-impeach ng Vice President ay pinakita naman po niya kung gaano karami ang 1 trilyon na nawawala at hindi maipaliwanag ng mga magnanakaw na politiko sa ating bayan kung saan na po napunta ang trilyon at daan-daang bilyon na mga ghost project nila. Di umano. Ito po mga kababayan, basahin po natin ang pinost po at pinag-uusapan sa social media. Ito pong veteran actor na si Edu Manzano. Ito po mga kababayan. Ipinakita niya po ang difference ng 125 million at 1 trillion. Ubod po ng dami ang 1 trillion. Baka po yan mga kababayan, kulangin pa ang isang 16-wheeler na container truck. Yung container po sa 16-wheeler, baka kulangin pa po sa dami ng pera ang 1 trillion pesos. Kisa po sa 125 million. Hindi po ba? At basahin po natin mga kababayan. Ito po. Ayon po kay Manzano, ayon po kay Manzano, ganito kalaki ang diferensya ng milyon at trilyon. Kaya kung ang usapan ay bilyon o trilyon pisong posibleng nawala sa korupsyon, hindi sapat ang press conference suspension o isang kontraktor na nakulong. Ang tunay na sukatan ng accountability. Magkano ang nabawi? Sino ang napanagot? At kailan maibabalik sa taong bayan ang pera? Ano pa po ang sinasabi niya nito pong huli? Government should pursue restitution as aggressively as prosecution, hindi lang kulong, ibalik ang ninanakaw. Edu Manzano, mga kababayan. Ayan po, kinundinan niya po mga kababayan, ito pong gobyerno ngayon na nasaan po ang daan-daang bilyon, trilyon, nasaan na ang mga nagnakaw nito. At kung may napanagot na sila, maibabalik ba sa taong bayan ang pera? At magkano na raw po ba ang naibabalik doon sa mga sinasabi nilang naipakulong? Naibalik na po ba ang pera ng taong bayan? Tama po ito si Edu Manzano di ba? Ipinakulong po nila ang mga contractors at iilan-ilan lang, mabibilang mo lang sa daliri mo ang naipakulong na mga trabahante ng DPWH. Hindi po ba? Mga kontraktor ang ikinukulong at mga DPWH engineer. Hindi po ba? Magkano po ba ang naibabalik na sa sinasabi nilang ninakaw at hindi maipaliwanag na trilyon, daan-daang bilyong ghost project? Gano'n na po ba? Ilang bilyon na po ba ang naibabalik na pera? Meron na po ba? Malaki na po ba? Ang hinahanap pong pera ay daan-daang bilyon. Trilyon ang binadget nila sa flood control. Ghost project. Hindi po ba? Nasa na po, mahigit 1 taon na po kasi ngayon nilulubog po ang Luzon. Ang buong, halos buong NCR, ang National Capital Region, ay nakakaranas po ng pagbaha at paglubog dahil po sa maanumalyang korupsyon. Lalong-lalo po ang Bulacan, Pampanga.
Hindi po ba? Grabe po ang baha dyan. Hindi nawawala ang baha. Dahil nga po ang nawala ay ang pera ng taong bayan ang nawala. Ang ipinalit sa pera ng taong bayan, baha. Hindi po ba? Kaya nga yung sinasabi ni Edo Manzano, itong mga congressman, pinipilit nila itong 125 million na maayos naman na implement. Nagamit po sa confidential intel fund. Samantalang yung 1 trillion, napakaraming 1 trillion na proyekto, programa na sinasabi nila, flood control. At ngayon po ay korupsyon na nangyari. Hanggang ngayon, wala pang naibabalik at wala pang napapanagot. At ang nakukulong pa lang na sinasabi nila, si Bong Revilla nakalaya pa. At si Jingo Estrada na hindi pa malaman kung totoo ang ibinibintang nila kay Jinggoy at gaano kalaki ang sinasabing naibalik. Ang ibig sabihin ba, si Jinggoy Estrada ang nagnakaw ng trilyon o daan-daang bilyon? At hindi naman po pwedeng si Marcoleta dahil iba po ang kaso na ang ibinintang nila kay Marcoleta ay iba naman. Yung donation, 'di ba? Campaign donation. Hindi naman flood control. At ito pong mga contractors, mga kabayan. sa tingin po ba natin lahat ng nangyari nakawan? Hindi naman po tayo tanga, hindi naman po tayo bobo na ang lahat ng nakawan na nangyari po magmula nung sila'y umupo. Lumalabas ba? Puro contractors lang nagnakaw? Saka ito mga DPWH, mga engineer, sila lang. Ang bilis. Ganyan po kasi ang nangyayari sa ating bansa. Kino-cover up nila ang korupsyon. Kaya lang po, hindi nila ma-cover up ang malawakang korupsyon dahil lagi pong ipinapakita ng Panginoon ang ginawa nilang malawakang korupsyon dahil malawakan po ang pagbaha ngayon sa Pilipinas. Habang nakikita po at nagdurusa ang mga Pilipino, hindi po mawawala sa isipan natin ang ginawa po nilang Ghost Project, trilyon, daan-daang bilyon. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po si Edo Manzano, mga kababayan. At syempre po, meron din po siyang anak na pumasok sa politika. Natalo rin po. Talo. Buti na lang natalo. At meron din po siyang dating asawa na mga kababayan ay isa rin po yatang tuta ng mga oligarkiya di umano. At asawa po ni Recto, mga kababayan, ni Boy Buwis. Hindi po ba? At syempre po, naging politiko rin po yata yan. Parang nakapaglingkod din yata si Edo Manzano. I think sa Makati. Parang nakapaglingkod po siya yata siya sa LGUs. Parang vice mayor o councilor, something like that. At tumakbo rin naman pong congressman yan dati at hindi naman po nanalo. Yan po mga kababayan, si Edo Manzano na kinukundi na po at talagang ipinakikita ang difference ng 125 million at ang trilyon piso na kailangan pong maibalik sa taong bayan ang mga ninakaw nila. At hinahanap po ni Edo Manzano nasaan na, magkano na ang nababawi sa maanumalyang korupsyon ng flood control. Nada. Meron man, baka hindi abuti ng bilyon kung meron man, mga kababayan. At syempre, pagka sila humawak niyan, kung sakali man makasingil sila o makabawi, hindi mo rin pwede pagkatiwalaan dahil magnanakaw ang gobyerno ngayon di umano. At kung may papasok na pera, baka nakawin din ulit di umano. Hindi po ba? Dahil sanay na sanay magnakaw sila di umano. Yan po si Edo Manzano. Maraming salamat po mga kabayan. Thank you po sa inyo. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyong lahat.
At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, si Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am Elvis at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Minagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. At samahan po natin ng maraming dasal at panalangin ng tayo po ay maingatan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.